Sa bawat karera ng mga atleta, may mga bayaning nakaantabay handang surumisponde sa oras ng pangailangan para masigurado ang kaligtasan at kalusugan ng mga manlalaro. Alamin ang istorya ng mga medical responders ng National Age Group Triathlon 2026 sa report ni teammate Jamaica Bayaka. Sa bawat karerang tinatakbo ng mga atleta, kaakibat nito ang walang humpay na kapaguran at pawis, alang-ala sa pagkamit ng medalya at tagumpay. Mula sa paglangoy, pagbibisikleta at pagtakbo sa ilalim ng tirik na araw, tila isinusugal nila ang lakas at tibay ng kanilang mga katawan. Pero sa likod ng matinding hamon na ito, may mga taong tahimik na nagbabantay, handa sa anumang sandali na may mangyaring hindi inaasahan. Sila ang mga taong nagbibigay ng agarang gabay at kalinga sa mga atleta sa oras ng pangangailangan. Isa na rito si John Carlo Ramos, 31 anyos emergency medical technician. Siya ang head ng Emergency Medical Services sa National Age Group Triathlon na ginanap sa Subic Bay kamakailan. Hindi biro ang responsibilidad ng kanilang team dahil sila ang unang tutugon sakaling may disgrasya o emergency sa kompetisyon. Inaalagaan po natin yung safety ng mga athletes. So number one, yung kapag dito sa finish line, kaya nandirito yung medical post, kapag may agad na kailangan na emergency, yun yung tututukan namin. So kadalasan naman mga sprain, yun lang naman. Then heat exhaustion, mga nahilo. Karaniwang mga kaso na kanilang tinutugunan ay mga basic medical response tulad ng mga sugat, pagkakadapa o mga atletang nakaramdam ng pagkahilo. Karamihan din sa mga kaso ay heat exhaustion. Sa ilang minuto o oras na pagbabad sa matinding init, maaring malagay sa panganib ang kalusugan ng mga kumakarera. At kung may mga sitwasyong hindi na kayang tugunan sa lugar ng kompetisyon, agad na dinadala ang mga atleta sa ospital para sa mas masusing gamutan. Dito nga sa area na to, sinasalubong ng mga medic ang mga finishers at i-check ang kanilang kalagayan pagkatapos ng karera at tulungan silang makapag-cool down ng maayos. Minsan tinatap po ng, kung wala kami, minsan sa marshal, then the marshal is, siya yung magsasabi sa amin na kailangan ng medical. Ngayon pag nakita naman namin, kami na mismo lalapit. Tapos tatanungin namin sa atleta kung magtutuloy o hindi. Kasi nasa kanila, kung gusto nila ituloy, then antabayanan lang namin. Nakapwesto ang medical team sa bawat istasyon ng karera at gaya ng mga atleta, handang tiisin ng mga medical responders ang pagod at init, makasiguro lamang na may agarang tulong sa oras ng pangangailangan. Nakahanda ang bawat medical kit, ambulansya at ang kanilang tapang at kahandaan sa pagligtas ng buhay. Mahalaga siya kasi siyempre ang larong ito is nangangailangan talaga ng emergency services. Number one kasi yung safety ng mga tao at yung mga atleta, yun yung inaalagaan natin. So kung walang mga medical, walang magbibigay ng toon ng pansin pagdating sa mga first aid na kailangan ng mga atleta. Sabi nga sa emergency, we expect and we ready for any worst scenario, kaya ready yung lahat ng team. May tuturing na matagumpay ang ginampanan ng mga responder sa araw na ito, pero hindi raw sa lahat ng sitwasyon ganito ang pagkakataon. Sila ang mga bayaning hindi man umaakyat sa podium, pero singhalaga ng mga kampyon sa larangan. Jamaica Bayaka para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas.